Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pala ang ating programang Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at palagi natin suportan ng ating Vice Presidente na si Vice President Sara. Ngayon, may mga videos akong papakita sa inyo na ipinipilit ng taga-Congress kung anong may desisyon na noon tapos ipinipilit pa rin nila. Example na lang kung sa Quadcom. And then, kung ano din ang reaksyon ni Sir Ted Filon, ni Chacha, at ni Senator Ping Lacson, dating Senator Ping Lacson. So, panoorin natin at magkomento tayo kung anong sa loobin ninyo sa video na ito. Sana makatulong din itong pag-uulit natin ng balita para sa ating kaalaman din kung ano ba ang tama. Kung may mali tayong nasabi, pakicomment naman at ayusin natin. Salamat. Ito na, panoorin natin. May I ask the Comsec if former Senator Trillanes would be present? Sir, we invited Senator Trillanes, but he has not presented himself yet. Okay. Kasi may mga requirement po tayo sa kanya. Now, the AMLAC, is the office represented in today's hearing? Yes, sir. He is, AMLAC is represented, sir. In the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May the Quadcom committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again? Since this has come out already in the open, in the committee hearings of this committee, can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So, if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the MLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Wala nga di ang tanungin natin, yung nag-submit ng dokumento, ano ba naman kayo? Yan na. Doon sa mga nanggigigil dati na paharapin si VP Sara, kahapon naabangan namin, tanong nyo. Sayang. Diba? Oo. Ba't walang nagtanong? Yun na nga. Yung main cast nandun, Oo. pero hindi pa rin tinanong. Yung Baka nagpa-parlor pa siya. Pero baka namuhunan pa siya. Baka gusto niya ng maraming exposure. hindi pa rin po tumitigil ang comment section natin. Iba-iba po sila ng feelings, iba-iba po sila ng pananaw at opinion. Dito pa rin po sa nangyayaring hearing sa confidential funds. Ang sabi po kanina ni Kong Joel Chua, mga 2 o 3 hearing na lang daw po sila ay patapos na sila.
Yun ang sinasabi niya kanina. Sa Friday, may hearing po ulit na hindi tayo sigurado kung pupunta pa ba ang mga ilan na nandoon kahapon. Oo, yung nga lang po ang ating dito sana, no? Panawagan natin na doon sa mga nanggigigil dati na paharapin si VP Sara, kahapon inaabangan namin tanong nyo. Sayang. Diba? Oo. Ba't walang nagtanong? Yun na nga. Diba? Walang nagtanong. Kumbaga yung main cast nandun, Oo. pero hindi pa rin tinanong. Yung mga supporting cast pa rin Tsaka ang yung na-question. paglalatag ng predicate doon, may mga bagay na klarong-klaro na eh. Di ba? Tsaka may mga bagay naman immaterial na eh, di ba? Yes. Mawalang galang lang. Pero pagkahaba-haba, tinitiis natin, nagpapasensya po tayo. Kasi nga naman, baka nagpaparlor pa siya. Uy! Hindi ako nagbibiro, baka namuhunan pa siya. Baka gusto niya ng maraming exposure. Di ba? Right? Baka naman, sayang din naman, di ba? Oo, Ang paalmirol. ang lahat ng effort. Right? Oo. Hayaan na natin, pinanonood, tinitiis natin, di ba? nga. Pero sobrang haba. Sobrang haba na kung saan po naman, sayang ang ilang pagkakataon. Hanggat sa medical excuse na Yun na nga. si Gina Acosta. Ayun na nga. Pag Hindi po medical ba? excuse ni Gina Acosta, Wala na. sinabi Tapos na na rin VP boxing. Sara na sasamahan niya. Tapos na Si boxing, Gina Acosta. di ba? Oo. Sayang nga. Sayang ho yung Pagkakataon. Tsaka sayang yung gastos natin dyan. Pero ganyan-ganyan ako kahapon. Ang sabi ko habang nanonood, ang tagal naman tanongin ni Sara. Kung kailan nandun na siya at nag-oath, di ba? Tsaka yung La ng oath Chica, nandun pala yung La Chica. Nandun din sila Chika kahapon. Nang wala nga lang si Dennis Panay ang Nolasco. tanong doon kay Mary Grace Piatos. Na ang sabi niya, Sinasabi na nga hindi nga niya kilala. pero ang sabi ni Acosta, yung Piatos daw na apelido, ay marami daw doon sa Davao. Meron nga, Yun ang oo. sinasabi. So oo. yung pagtanong mo, meron bang Mary Grace Piatos? Kung sinabi nga wala nga siyang alam na Mary Grace Piatos, ba't ba natin ipipilit pa? Sinabi nga ng wala. Oo, wala. Kahit na balik-balik na rin mo yung tao, Wala nga. di ba? Alam nga namang i-torture mo. Correct. Di ba? Dapat pagsabi na walang kilalang Alam Mary naman, Grace Piatos. latiguhin mo. Wala! Mr. Chair. Umami ka meron! Wasa! O Kung kaya nga- naman, tanggalan mo ng kuko. Hindi po pwede yun. Bawal yun. Bawal yun. Human Bawal rights na violation bawal yun. Para umamin na, o sige na nga, meron. Oo. Wala nga. Di ang tanungin natin, yung nag-submit ng dokumento. Ano ba naman kayo? Yan na nga. Kaya nga nang sinabi mo, walang chika kay La Chica kahapon. Di ba? Oo. Opo. Pagkatagal-tagal ng pagkakatanong, 10 minuto na mahigit ang kakatanong tungkol kay Mary. Wala nga siyang kilalang ganon. Sayang yung kahapon kasi medyo complete cast. Medyo na-miss ng camera ng mga kongresista natin. Yung pagkakataon na matanong sila Chika at Oo. matanong si Sa VP boxing. Sara. Ipunaw nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakaband di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa? Pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara. Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot niya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakali magdi-disperse at saka magwi-withdraw ng pondo from a government bank like Land Bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya
nag-aabono ng Sa ng sarili DepEd, nilang oo. pera sa ano. Kaya lang meron yung procedure na dapat sundin dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok Bank yung account, oo. yung na-disburse. Oo. So matter of procedure, pero sa akin yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin ang bottom line, binigyan naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang, hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila, yun yung hindi naman out of favoritism, kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Pero meron na rin tayo sa national budget, tatandaan ko, in-increase nga